Isang mapayapang hapon Pilipinas. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH Radio at sa mga nanonood sa DZRH TV, lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. In today's fast-paced world, modern sculpture plays an important role in reflecting the complexities of contemporary life. It goes beyond aesthetics. Sculptures have become powerful statements of the times, especially when they are created using found or recycled materials. Ang mga gamit na dati ay kinikilala bilang basura, tulad ng scrap metals at iba pang tira-tirang materyales, ay binibigyan ng bagong buhay, with each sculpture telling a unique story of resilience, resourcefulness, and reinvention. Isang partikular na estilo ng modernong iskultura ay ang steampunk art, isang genre na pinagsasama ang mga elemento ng industrial age with futuristic and fantastical designs gamit ang mga samot-saring gears, bolts at pira-pirasong bakal. Steampunk art challenges us to rethink how we view progress and innovation, blending the past and future into tangible, artistic statements. Kaya't huwag kayong aalis sa hapong ito. Samahan ninyo kami sa kalahating oras ng masayang kwentuhan kasama ang isang makabagong iskultor na nakilala sa kanyang mga natatanging steampunk creations. Walang iba kundi si Mark Hill Berenguela. Magbabalik ang Art to Art pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Nandito pa rin tayo sa Art to Art at kasama natin sa hapong ito ang modern sculptor na si Mark Hill Berenguela. Magandang hapon, Mark. Magandang hapon po, ma'am. At salamat po sa pag-imbita sa amin. Welcome sa Art to Art. First time mo sa aming programa, no? Opo, ma'am. First time. Okay. Pero ano na rin namin sa napapanood namin kayo palagi. Aha. Salamat naman. Maaari mo bang ibahagi sa amin, first of all, kung paano mo unang natuklasan ang iyong hilig sa sculpture at kung ano ang naging inspirasyon mo upang ituloy ito bilang isang career? Una po, talagang gusto ko nung una dati na magkaroon ako ng extra income talaga. Yun yung nag-push sa akin na parang sana magkaroon ako ng ibang pinagkakakitaan. Kasi po, dati ako sa factory, welder po ako doon. So nagka-interest ako sa mga ganun, sa mga paligid ko. Marami akong nakikitang mga sari-saring pyesa. Kasi mga makina, mga sira-sirang mga molde, ganun. Parang naisip ko sila na pag pinagsama-sama mo siya, nakakabuo ka ng mga figures. Ganun, mga sari-sari na basta mag-ano ka lang ng invento ka ng kahit ano, makakabuo ka ng mga ganyang mga sculpture. Tapos nakita ko na para sa mga social media na ano ko rin na parang na-inspire ako rin sa iba. Na parang kaya ko rin siyang gawin. Na parang sabi ko, gusto ko rin maging ganon sa kanila. Na bukod sa
malay mo, mapagkikitaan ko. Wala pa po kasi akong idea noon kung ano ba to o ano. Hindi mo alam na parang Yes, steampunk art ang tawag sa kanya. Opo, hindi ko pa alam. Hindi mo alam. Hindi pa. Okay. Nagkaroon lang ako ng idea sa mga sikat din na mga artist. Na gano'n, nakita ko na gano'n pala sila gagawin. Tapos, gumawa ako ng sarili kong style din. Nagsimula ako sa mga gear, bearings, yung mga pag kunya motorcycle nasira siya, marami siyang pyesa, marami kang makukuha doon. Tapos sinearch ko rin na yun pala ang tawag sa kanya, steampunk, kasi para siyang advanced na mga detalye. Para futuristic nga style. Na parang bihira mo siya makita. Tapos may apply mo rin siya ulit sa ibang may ibang paraan din na pwede kang magawa. Pwede mo siyang gawing modern, mga motorcycle, mga kagaya nga po niyan, mga animals, yung mga family figure. Kaya doon po ako nag-umpisa na magkaroon ng interest din. Pero ang pinanggagalingan nito ay isa ka talagang welder. Yes, no? ma'am. Oo. So, alam mo na talaga kung paano gawin ang steampunk art. It was really, kumbaga, parang kasi ang dami na naming na-interview na mga iskultor, no, sa programa namin. Usually, ang nangyayari sa kanila is nag-uumpisa sila sa drawing at saka sa pagpintura. Pero ikaw talaga, nag-umpisa ka bilang welder, tapos tumiretso ka na talaga sa steampunk art. Ganun ba yun? Opo, natuto ako mag-welding, hindi po ako marunong mag-drawing. Hindi ko paano kung ano ba itsura kalalabasan. Kaya sariling sikap na lang din kung paano ba ihugis, kung paano siya i-proportion lahat. Tsaka yung art naman po kasi hindi siya masyadong, sabi natin, hindi siya masyadong perfect. Pero meron siyang meaning, meron siyang kahulugan. Basta makikita mo na lang kapag nabuo mo, ay maganda pala siya. Parang ganun. Tapos sasabihin din ng iba, maganda. Kasi nagugustuhan siya ng iba eh. Kaya tinuloy-tuloy ko po. Pero ang pinaka-goal ko doon sa lahat, magkaroon ako ng ibang pinagkakitaan. Ng extra income. Yes, okay. Po, so ano ang pinakaunang-unang piyesa na nagawa mo at naibenta mo bilang full-time sculptor? Opo. Nag-umpisa ako sa mga motorcycle na mga scrap. Motorcycle, mga robot, mga robot na minsan hindi mo maintindihan eh. Kaya sabihin ng iba. So may pagka-sci-fi. Yes, ma'am. Parang sabihin ng iba, ano mong klase yan? Parang meron din sasabihin nila. Pero meron ibang nagagusto. Kaya doon ako sa mga robot, sa mga voltage pipe na mga maliliit. Then, mga tao-tao. Doon po ako nagsimula talaga sa mga motorcycle riders. Yun po. Sinimulan ko na... Ilang taon ka nung nagsimula ka? Mag-3 years na po ako na gumagawa ganun. Siguro po bago mag-pandemic. Yun po. Kaya yung bago pong mag-pandemic na yun talaga yung nag-ano sa akin na kailangan kong gumawa ng paraan. Kailangan kong pasukin to. Kailangan kong... Kasi para... So during the pandemic, gumagawa ka na ng mga obra? Yes, ma'am. Opo. Para magkaroon din ako ng ibang mapapagkitaan din. Para makaraos din. Kasi nabanggit mo kanina na nag-research ka sa YouTube, yes, yung mga ideas mo, no? Meron bang mga artists sa YouTube o nakita mo na ng mga artists, na-meet mo na ng mga artists na nagsilbing inspirasyon para sa'yo? Yes, ma'am. Dito sa atin, maraming magagaling na mga artist dito sa atin. Siyempre, hindi lang kami nagmi-meet. Yung iba, na-meet ko na rin. Yung iba, nagtuturo. Yung iba, nagbibigay sila ng idea para sa'yo. Yun, nagpapasalamat din ako sa kanila. Maging sa ibang bansa, pag pag nag-search ka, mayroong mga... Pero yung mga sa Pinoy sa atin, maraming magagaling po dito sa atin. Mga steampunk. Opo. Speaking of steampunk art, alam nyo, marami namang nakikinig at nanonood sa ating programa na hindi alam kung ano ang steampunk art. So, pwede mo bang i-explain sa ating mga listeners kung ano bakit tinatawag na steampunk art at ano ito?
Ah, yun nga po, parang siyang style mo pag futuristic style, yung didikit-dikit mo yung mga bagay na nakikita mo, tapos pag na buo mo siya, makakabuo ka ng obra na parang industrial revolution siya eh. Parang kung titingnan mo nga, para siyang labo-labo na eh. Pero nandun yung kwento, nandun yung pag nabuo mo yung obra, meron siyang kwento doon sa arts na yon. Tapos nagpapakita na kung ano ang kalalabasan, kung anong mangyayari, na parang magawa ka ng sculpture na para pa sa kinabukasan na hindi pa nila alam. Didikit-dikit mo yung mga hugis, yung magpapaganda dyan, yung mga talagang pipiliin mo yung mga piyesa. Pag wineld mo siya, pwede siyang maging ulo, pwede siyang yung katawan, parang katawan na parang makina. Kaya po, hindi ako masyadong sa pinaka niya, pero yung pinaka po yun, futuristic style siya. Futuristic Industrial style. revolution. Okay, Opo. okay. So, ano ang mga pangunahing tema o mensahe ang nais mo namang ipahayag sa pamamagitan ng iyong mga eskultura? Una-una, siguro po yung mga gaya niyan, gumagawa kami ng mga family figures. Ito ang cute kasi parang nagmamahalan talaga para ang isang lalaki at tapos na tumitingin sila sa isang painting. Opo. Ikaw ba din ang gumawa ng painting? Hindi po, collaboration siya. Collaboration Opo. ito. Kasi sabi mo, hindi ka marunong mag-drawing kanina So parang merong balloon na may hugis puso, tapos parang silang nasa loob ng isang museum, no? Na nakaupo sa isang bangko na na tumitingin sila sa isang painting. Ang gusto ko naman, halimbawa, dito sa katabi nito, yung sculpture na hugis ibon naman siya. No? Pero mukha talaga siyang robotic bird. Yes, ma'am. Pero yun nga, parang baliktad, no? Opo. Kasi nga ang ibon, 'di ba, kalikasan 'yan, ano? Opo. Na tapos biglang mukha siyang robot. Opo. Ang itsura. So, ikwento mo naman sa amin kung ano yung nag-inspire sa iyo na gumawa ng ganyang ibon. Opo, parang nung ginagawa ko 'yan, parang naisip ko kasi yung sa mga piyesa niya, kung saan siya babagay, doon ko siya ididikit. Tapos umano sa isip ko na parang gusto kong gumawa ng ibon para para sa akin, magsisimbolo siya ng symbolize na parang makulay ang buhay. Patuloy lang na patuloy lang sa pangarap, ganon. Gusto ko nga yung parang yung buhok dito ng ibon. Ano 'yan? Parang gunting ba yun? Gunting ba yan o parang vice grip siya, ma'am, vice na grip. hindi na pwedeng gamitin. Kaya nilagay ko siya dyan. ang pakpak naman Mga galing saan? metal, opo. mga Metal lang din. Oo, okay. Mga plancha po yan, ikakating mo, gano'n. Oo. Pero more on dyan, mga engine parts. Mga engine parts siya. Oo nga, may mga tornilyo, may ball bearing, may Sa mga Ang ganyan galing. po na mga sa figure na may mga tao, parang parang nakaka-relate agad ako po kapag ganyan ang ginawa ko eh. Kaya hindi na ako masyadong alam ko na ang mga kwento, ganun. Basta magkaroon lang siya na relate na agad ako dyan sa pag may mga tao na gagawin. Pag sinabi ganito gawin mo, ako na pong bahalang maglabas ng design. I see. Opo. So may mga works ka na kumbaga commission, no? Yes, ma'am. Yung Oo. sila magsasabi kung Sila ang paano magsasabi. Ang gagawin. kliyente ang magsasabi, ito ang gusto ko, ito ang gusto ko. Yes, Tapos ikaw na mag-conceptualize. Opo. Oo, okay. Meron din na ang gusto nila talagang kung anong gustong nilang masusunod, yun ang susundin ko. Pero style ko pa rin. Style mo pa Opo. rin. Okay. So, can you take us through yung creative process mo? Halimbawa, may kliyente ka, tapos Opo. humingi ng isang
sculpture. Gusto niya malaking sculpture na ilalagay niya sa labas ng bahay niya, something. Ganon. Ikaw ang magsasuggest o siya? Sinong masusunod? Sila po. Sila ang masusunod. Opo, sila masusunod. Ganito gawin. Ganito yung gagawin, ganito yung maging itsura. Kasi ikaw po, pag commission po ganon. Pero kapag sinabi nila na basta gawan mo lang ako ng puno, o gawan mo lang ako ng hayop, gawan mo lang ako ng aso, ganon, bahala ka na. Pero yung pag commission po talaga, sila ang magsasabi na ganito, ganyan. Kasi po, ano nila yun sa sarili nilang pamumuhay siguro. I-relate sa kanila. Kaya yung design tsaka paraan nasa kanila magsisimula. At paano mo naman, say, ikinukwento sa kliyente kung ano yung ideas mo kung hindi ka nagdo-drawing? Usually, drawing ang umpisa ng isang sculpture eh. Opo. Siguro magsisimula kami muna sa size para ano ko yung sukat ng mga pyesa na ilalagay. Tapos pag sinabi ko, ay hindi pwede sir, magsisikip, hindi siya proportion, hindi siya ganun. Okay lang, minsan ang kliyente, sabi okay lang basta lumabas yung gusto nilang kahulugan, yung meaning. Kaya nga sabi ko, minsan kapag gumagawa ako ng art, okay lang din na kliyente masusunod kasi baka mamaya pag ako basta-basta lang akong gagawa din, hindi rin nila magustuhan. Buti sana kung mayroon ako ng gawa na, iaalok sa kanila, pang gano'n. Okay lang. Pero, at least alam na nila kung anong binibili nila. Yes, no? Okay. Well, marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang steampunk sculptor na si Mark Berenguela. Dito pa rin sa Art to Art, magbabalik po kami pagkatapos na ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa sayaw, magbabalik ang tablado ang palabas na Pangalay at Maskara ng Alun-Alun Dance Circle o ADC sa October 28 alas 4 ng hapon sa Far Eastern University Auditorium sa FEU Campus sa Manila. Itinatag ni Ligaya Fernando Amilbangsa na siya ding artistic director at master choreographer ng grupo. Ang ADC ay nangangalaga at nagtataguyod sa sayaw na Pangalay na nagmula sa Sulu Archipelago. Para makapanood ng libreng pagtatanghal ng Pangalay at Maskara, sundan ang mga social media accounts ng Far Eastern University Center for the Arts. Sa sining biswal, inihahandog ng Cultural Center of the Philippines ang On-Site Association of Pinoy Printmakers Annual Exhibition na tumatalakay sa patuloy na lumalagong disiplina ng printmaking sa Pilipinas. Makikita ito hanggang November 19 sa Bulwagang Roberto Chabet sa tanghalang Ignacio Jimenez Gallery, CCP Complex, Pasay City. Kabilang dito ang mga obra ng senior printmakers na sina Virgilio Aviado, Benjamin Torrado Cabrera, Phil de la Cruz, Imelda Cajipe Endaya, Jesus Isidro Flores at ang yumaong Brenda Fajardo, pati na rin ang mga gawa ng mahigit sa 50 pang ibang artists. Samantala, inihahandog ng NAMI Art Gallery ang Pulse, isang art event na binubuo ng 7 exhibit na nagbukas noong October 21 at makikita hanggang November 2 sa SM Arts Center, Mandaluyong City. Tampok sa Timeless Trailblazers, sina Dr. Renato Cheng, Kaloy Gabuco, Juno Galang, Raul Isidro at Raimundo Valencia. Binubuo naman nina Darwin Guevara at Melissa Guevara ang Counting Blessings. Samantala, mayroon namang kanya-kanyang solo exhibition sina Lara Latosa, Ciza Alares, Oliver Marquez, Jean Artango Villasper at Karen Castrillo Villaseñor. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman!
Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Andito pa rin tayo sa Art to Art at kasama pa rin natin ang fast-rising modern sculptor na si Mark Hill Berenguela. Mark, kanina bago tayo mag-break, kinikwento mo yung iyong creative process kapag may kausap kang kliyente. At sinabi mo na kung ano yung gusto ng kliyente, yun yung gagawin mo. Opo. Pero halimbawa, walang kliyente, Opo. ikaw lang. Paano nag-uumpisa ang isang obra na iyong-iyo lang? Opo. Una muna, iisip ako ng mga uso, kung mga tawag sa atin, uso o kaya yung popular ba yung tawag doon, ma'am? Kunyari, Voltes 5. Pag uso yung Voltes 5, gagawa ko ng mga robot. Pag uso na naman ang mga zodiac sign, mga ganon, yun din yung nagiging ano ko na para gumawa ng iba't ibang zodiac sign, ganon. Kapag meron naman akong bagong style na naman na pag nabuo ko siya, bubuuhin ko siya mga robot, mga action figure. Kapag may lumabas na mga bagong action figure, yun parang yun yung naging inspiration ko para gumawa. Bubuuhin ko siya. Ito ngang sculpture mo dito sa harap natin sa lamesa, Opo. isa siyang babae, Yes, ma'am. no? Opo. Para siyang Lady Justice, no? Opo. Oo. Na ang kanyang inuupuan ay parang isang trono ng mga Opo. ng mga gears. Yes, ma'am. Oo. Tapos ang pinaka unique dito ay merong 2 poste sa tabi niya na ang gamit mo ay pambukas ba ito ng pintuan? Yes, ma'am. Parang base siya eh. Kasi parang ganon, pag nakita mo sa picture, parang may base. Tapos yung parang yung sinaunang panahon na parang may apoy pa siya dyan. Oo, ang tama. tawag po doon, yung mga banga. Yung mga sa gilid. Tama, Kaya, tama. kasi yan po, nakahugis na siyang ganon. Kaya nasa isip ko, ito na lang gamitin ko kaysa mag-form pa ako na magbibilog pa ako ng bakal, plancha. Parang naisip ko, ba't di na lang itong doorknob? Kasi hugis na siya eh. Parang ilalagay mo lang siya, tapos dadagdagan mo lang siya ng ibang pyesa. At saan mo namang kinukuhang mga materyales na ginagamit mo para sa iyong mga obra? Oh, yun nga Halimbawa, po, itong doorknob, saan mo kinuha itong doorknob? minsan, kasi yung mga pyesa na ganyan, makikita mo na lang siya sa bahay nyo. Sa kapitbahay, pag tinapon nila, pulutin mo lang. Sa mga junk shop. Tapos, yung iba, yung mga nagja-junk shop na mga nagsa-sidecar, pag nakita mo, ay, papakilo mo na lang yan. Akin na lang, bibilhin ko na lang para gawin na lang nating art para mapakinabangan. Na banggit mo nga kanina, mga lumang motorsiklo. Opo, kapag mayroong nasira, kasi ija-junk lang po nila yun, tutunawin lang sa tunawan. Totoo. Kaya, mapapakinabangan, mapapagkitaan pa nila. So, binibili mo yan per kilo? Yes, ma'am. Pag meron ako nakitang mga gano'n sa mga junk shop, bibilhin ko rin. Iba pa yung mga nakikita ko na lang kung saan-saan. Kasi pag mayroong interesting na mga pyesa, nakita ko sa daan, tanungin ko kung... So pwede talaga naglalakad ka sa kalye, biglang napupuno na yung supot. Yes, ma'am. Mga kung ano-ano nakikita Yan sa lang sa gilid-gilid. Pagtapos ng baha. Pagtapos ng baha, wow, mata ko madami. Asahan mo, marami kang mapupulot pagtapos ng baha. Bahain pa naman sa amin. So, ano naman sa tingin mo ang pinakamalaking hamon sa paggawa ng mga sculptures? Unang-una po siguro yung kailangan lagi kang i-relax mo yung utak mo. Kasi parang mauubusan ka po talaga ng idea eh. Tapos parang kasi mamaya
kakaisip mo gano'n kasi wala namang masama na yung iba na napapagaya eh. Gagaya ka sa idea ng iba pero meron talagang maganda na sarili mong idea kaya magiging artistic ka talaga. Lagi mong anuhin na yung isip mo laging maparaan, gano'n. Tapos yung pagod. Una-una yung pagod, yung kalusugan. Kailangan nyo ring ingatan yung kalusugan mo sa mga ganito. Kasi nagwe-welding tayo dyan. Mga usok, yung mga talsik ng apoy, yung mga pumapapasok ka. Yun po, yun yung mga talagang maano mo sa sarili mo na talagang araw-araw. Ang naalala ko noon, may isang sculptor na nagsabi na kailangan malakas talaga ang katawan, no? Opo, pag nagwe-welding at pag nagmamartilyo, yes, kailangan talaga malakas ang katawan. Yung grinder, kasi may hawak kang matalim. Kailangan kung mahina-hina ka, tsaka hindi ka alerto palagi, tatalsik sa'yo yung mga didisgrasya. Delikado din. Opo, delikado. Yun ang hamon na hinaharap mo araw-araw. Gumagawa ka din ba ng mga malalaking pieces ng sculpture? Ito kasi parang very very portable. Yes, itong mga piyesa mo ngayon dito sa studio. Pero meron ka bang mga malalaking pieces na tipong hindi pwedeng i-transport basta-basta? May nagawa kami, ma'am, yung yung higanting martilyo, kaya yung 6 feet. Yung lagpas tao. Yun po, yun yung mga malalaki. Tapos yung mga Voltes 5 ko dati kasi nasa 5 feet na siya eh. Mahirap siya, mabigat. So mabigat? Opo, mabigat talaga po siya kasi solid siya na plancha. Tapos yung mga ito po, mga kapag dumami na ng pyesa mo na pinakabit na ganyan. Mabigat po yan. Puro solid po kasi siya. Opo. Yun po yung namin, naalala ko, yung gumawa kaming martilyong malaki. Higanting martilyo. Opo. So, paano mo naman ma-describe ang iyong mga kliyente? Sila ba ay mga collectors talaga? Or mga one-time buyers na natuwa lang sa nakita nila, sa sculptures mo? Sari-sari po, ma'am. Merong nangungulek, merong gusto lang ipagawa kasi nakaka-relate sila. Gaya ng mga family, gaya yung mga nature of work nila, papagawa nila sa akin. Kunyari, doktor sila. Gagawan ko sila ng doktor. Parang ako, doktor. Gawan mo ako kasi ako doktor ako. Gawan mo ako ng figure na doktor. Ganon. Tapos mga riders na yung mga magagandang motor, gayahin mo yung motor ko. Tapos, kunwari, ako nun sa motor, parang ganon. Kaya collector, mga professionals sila, kasi gagawan mo siya ng akma dun sa nila. Opo. So, kung kliyente ako, gawan mo ako ng balerina, ganun ba ganon yun? po. Okay. So, looking forward, meron ka bang mga upcoming projects o exhibits na pwede nating abangan? Can you share with us? Ako po, ini-invite ako sa mga gallery, mga show. Sa ngayon po wala, pero ang namin, makikita sa online gallery. Online gallery kami. So, ano ang details ng meron website? Opo, meron Steampunk Art PH, Steampunk Art PH. Makukontak natin si Sir Alan Supnet. Doon yung owner ng yung online gallery. Opo. And where can we find samples of your work? Sa online din? May mga picture doon? Or... Opo, ma'am. Nakapost. Tapos, nakapost yung iba't ibang design. Doon pag Facebook page, may Instagram din po yata kami. Steampunk Art PH. Steampunk Art PH. So basta i-search na lang nila sa social media ang Steampunk Art PH. Okay. At Mark, para naman sa mga kabataan na gusto ring sumubok na maging iskultor, kagaya mo, o kaya pasukin ang ibang mga aspeto ng mundo ng sining, ano ang ipinapayo sa kanila? Ko lang po siguro, unang-una, determinado. Yung pang determinado ka na mabago muna yung sarili mo. Yung
isipin mo kung paano ka makakatulong sa family. Lalo, ako kasi yung nag-ano po sa akin dito, ma'am. Kasi galing po talaga ako sa mahirap na pamilya namin. Tapos lumuwas ako dito ng Maynila. Parang naisip ko na magkakaanak na ako, may asawa na ako. Kaya kailangan ko ng trabaho. Hindi na, parang ipupush mo yung sarili mo na magsikap ka para magkaroon ka ng tutustos sa pamilya mo, makatulong ka sa mga magulang mo kahit konti. Kaya ang mga ganitong sining, sculpture o kaya painting, talagang pagtiyagaan. Kailangan ng pagtitiyaga, pagtitiis. Kung ano man na hirap na mapagdaanan mo, meron namang kapalit yan. Pag nagtagumpay ka na, ganun. Baka mamaya pag nag-welding ka, mapasok ka lang, malaglagan ka ng bakal sa paa, parang sabihin mo, ayaw mo na. Lalo na yung mga kabataan natin ngayon, parang mahina, mapupusok, parang ganun. Kaya yung mga kabataan natin ngayon... Mahilig sa shortcut? Yes, ma'am. Opo. Mahilig sa shortcut ang kabataan? Kasi ano ngayon step by step Ako, naging construction muna ako. Naging tindero ako sa palengke. Hanggang sa pumasok ako sa mga pabrika. Doon ako natuto. Kasi kung isipin ko na lang, doon na lang ako sa palengke. Ayoko nang mag-apply sa mga pabrika. Di sana hindi ako natutong mag-welding. Totoo. Opo, ganon. Kaya kailangan yung pagtsatsaga lang. Hihintayin mo lang. Kasi wala namang tao na walang kakayahan Kailangan mong hanapin kung saan ka magaling. Yes. Kailangan wag matakot na sumubok. Opo, ganon talaga. Kasi kaysa mga kabataan ngayon, kaysa maging kritiko ka ng mga nagsusumikap, hanapin mo sa sarili mo kung yung pangarap mo. Kahit mahirap sa una, sabi ko kanina, darating ang panahon na magiging maalwan, parang gagaan ng buhay mo. Kasi nga, natuto ka na. Yung mga hirap na pinagdaanan mo nung una, kapag natutunan mo na, unti-unti mo nang makakamit yung mga gusto mo. At pinaka-importante sa lahat, hilingin sa Panginoon. Nabigyan ka ng lakas, ibigay sa iyo yung mga hinihiling mo. Totoo. Opo, tapos doon din sa paraan na yon, matutulungan mo yung sarili mong pamilya. Kapag tumanda yung mga magulang mo, may tutulong ka rin sa kanila. Ganun po. Step by step po. Basta. Oo nga naman. At sa mga gustong bumili ng mga obra ni Mark na nakadisplay sa aming studio o kaya sa mga iba pang mga obra niya, please go to steampunkart.ph. Yes, Okay? At hindi namin pag-uusapan kung magkano ito dahil i-DM nyo na lang siya. Ganon na nga yan. Okay. Maraming salamat sa pagdalaw ninyo sa aming programa, Mark. At syempre, we wish you continued success sa iyong work. At kung magkaroon ka ng exhibit, balitaan mo kami dito, ha? Okay po, ma'am. Okay. Salamat po. Sige. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja Elizalde, nagpupugay sa artistang Pilipino.